Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, sa ating Panginoon, nagpapasalamat ako sa ating Diyos at patuloy niya tayong iniingatan at pinagpapala. Amen. Binabati ko po ang aking mga kapatiran sa Door of Faith Lamesa, kay Pastora Christy at sa Door of Faith Parian, kay Ma'am Che at sa lahat ng mga nanonood ng daily devotion. Hallelujah. Mga kapatid, samahan niyo po ko, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Yesus, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito. Narito po kami, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo palagi sa aming buhay. Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi niyo pa rin kami pinababayaan. Panginoon, narito po kami, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Lihiman, hayag, sinadya o hindi. Patawarin niyo po kami, Panginoon, ang mga nasambit ng aming labi na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Hinisip namin laban sa aming kapwa, naging labag sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami. Balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo upang walang magawa ang kaaway sa aming buhay, Panginoong Yesus. Banal na Espiritu, wala pong katagumpayan kapag hindi mo kami sasamahan sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, Ama. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa paghahayag ko ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po sa pagkapili mo sa akin, Panginoon, sa tagpong ito na sa tingin ko hindi na po karapat dapat na maghayag ng iyong mga banal na salita. Ngunit pinili niyo pa rin ako at pinatawad, Panginoon. At narito po ako susunod sa iyong kalooban. Lord, dinadalangin ko rin aking mga kapatiran na makikinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Nawa ito'y tumimo sa aming puso at isip, Panginoon, na may sa pamuhay namin ito, na alalahanin palagi namin ang kabutihan mo, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagsubok. Panginoon, kayo pong maitaas sa tagpong ito, na kalooban mo lamang ang mangyari sa tagpong ito, na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, praise the Lord. Mga kapatid, tayo po mag-aaral ng banal salita natin, Panginoon. Magsipagbukas po kayo sa akin sa 1 Timoteo 2 verse 1 to 15 po. Hallelujah. Atin pong basahin. At tagubilin tungkol sa panalangin. Una sa lahat, ipinapakiusap kong Hallelujah. Pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Kristo Jesus lamang at pamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay. Amen. Upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan at takdang panahon. Sa takdang panahon, dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo sa pananampalataya at katotohanan ito para sa mga hintil. Amen. Totoo ang sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at maayos ang buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas.
na ginto o perlas sa halip. Hallelujah. Ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Ang mga babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasakop. Hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat sapagkat ang mga lalaki ay nagtuturo kung dapat silang manahimik at sila'y dapat manahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva, at hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit naliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Amen. Purihin ang pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ito po, napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayon, ng banal na salita ng ating Panginoon sa 1 Timoteo 2:1-15 po. Ulitin po natin basahin. Una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa panalangin, pagsusumamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Amen. Yun po ang nais pala ng ating Panginoon, na ganito tayo pag mananalangin, na idulog natin at ipakiusap natin sa ating Panginoon, na kapag tayo talaga, ganoon naman po talaga, na kapag tayo mananalangin, na damahin natin ang presensya ng ating Panginoon. Una sa lahat, magpalinis tayo, magpasakop tayo sa banal na Espiritu, na huwag tayong papayag na kapag tayo mananalangin ay hindi natin nararamdaman ang banal na Espiritu. Na napakasarap po talaga kapag mananalangin na ramdam mo ang presensya ng ating Panginoon. Madadaanan po natin yan mamaya kung paano ba ang susi kung paano tayo tutugunin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sabi nga po dito sa verse 2, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Amen. Ang sabi po dito na sa verse 2 na idalangin po natin yung mga namumuno sa ating bansa, ang mga namumuno o yung mga may kapangyarihan. Amen. Dahil sila po talaga yung mga nagdidesisyon sa ating bansa, sa ating bayan, kung ano ba ang mangyayari sa ating kinabukasan, ano bang mangyayari sa ating mga sa buhay dito sa mundong ito, kung makukuha ba natin ang mga benepisyo bilang isang tao. Dahil ang mga tagapanguna, tagapamuno o mga pangulo, sila po talaga ang nagdidesisyon. Kaya napakaganda po na kapag ang mga tagapangunang iyan ang palagi nating ipapanalangin. Amen. Para ang kalooban ng Diyos ang maghari sa kanilang puso't isip, na ang kanilang mga gagawin ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon, at tayo din naman po ang magbibenepisyo ng lahat ng iyan. Kaya napakasarap po talaga, na sabi nga po, kapag maraming nananalangin ay mas mabilis ang katugunan. Kaya mga kapatid, huwag po natin kakalimutan na palaging manalangin. Amen. Iyan, panalangin po ay pakikipag-usap sa ating Panginoon. Paano na lang kapag hindi na tayo nananalangin, na ang ating relasyon sa Diyos ay nanlalamig na? Kaya po kailangan po talaga ng pananalangin. Ang panalangin po ay pakikipag-usap sa ating Panginoon. Amen. Ang pananalangin ay pagdulog natin sa ating Panginoon. Amen. Dito po sa verse 3, sabi po dito, ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas. Amen. At makaalam ng katotohanan ito, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos.
Amen. Ayun na nga po, binanggit po dito na wala pong makakabalik sa bersikulong ito na ang ating Panginoong Hesus lamang, ang pangalang Panginoong Hesus Kristo lamang ang tanging tagapamagitan, na binanggit po dito na tanging tagapamagitan dahil ang ating Panginoon nga po ay nagkatawang tao. Amen. Sa verse 6 po, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Amen. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral. Amen. Inihandog nga po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Biruin niyo po yon, siya po ay prinsipe at siya ay nagkatawang tao. Siya ay anak ng Diyos. Siya, sa buhay nating ito, bilang isang tao, ikaw ay isang prinsipe, ikaw ay hari sa kalangitan. At talaga namang anak siya ng ating amang nasa langit. Nasa kanya ng lahat, kaya niyang gawin ang lahat, ngunit siya ay nagpasakop sa ating amang nasa langit. Ang ating Panginoong Hesus ay napakamasunurin sa kanyang ama, sa ating amang nasa langit. Amen. Dahil sumunod siya sa nais ng ating ama na nasa langit, na ang pinauutos sa kanya ay talagang sumunod siya. Siya ay nagkatawang tao upang abutin tayo, upang maranasan niya ang nararanasan ng isang tao. Ngunit ang pagiging makadiyos ay hindi nawala sa kanya. Amen. Siya ay 100% na tao at 100% din na Diyos. Kaya lang siya nagkatawang tao ay para maramdaman niya ang pagiging isang tao at tayo ay abutin. Amen. At nung siya ay nagkatawang tao, dun siya sa level na mahirap. Hindi niya pinili ang pamumuhay na mayaman, dahil ang ating Panginoon ay nais niyang maging mababa sa lahat, upang walang magmalaki, upang walang magsabi na ang ating Panginoon ay nakaranas ng masarap na buhay nung naging tao siya. Ang pinili ng ating Panginoon ay dun siya sa pinakamababa. Dun nga po siya pinanganak sa sabsaban, dun po sa kural mismo ng hayop. Gaano po kababa talaga ang ating Panginoon na pwede naman piliin niya yung magandang sitwasyon na pagiging tao niya, ngunit nais niya doon sa pinakamababa, dahil ang ating Diyos ay napakamababa at mahabagin. Amen. Yun nga po sa verse 6 po, sabi po na inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Amen. Kaya po namatay ang ating Panginoon upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Kung hindi po ginawa ng ating Panginoon, na malamang lahat tayo ay doon ang punta sa dagat-dagat ng apoy. Kaya mahal na mahal po talaga tayo ng ating Panginoon. Amen. Kung atin pong pag-aaralan ang Biblia, talagang napakahirap ng pinagdaanan ng ating Panginoon, na bago siya malagutan ng hininga, naandun pa rin yung kanyang pagpapakumbaba, na hindi siya talaga sumuway sa kalooban ng ating amang nasa langit, na kailangan mangyari ang lahat ng iyon, na dumana siya ng pagdurusa, ipako sa krus, at mamatay nga po. Ang kanyang dugo ay dumaanak sa krus ng Kalbaryo, upang yun ang naging katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. Kaya't ang sinabi nga niya nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo, naganap na. Ibig sabihin na pagtagumpayan na niya ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga alalahanin natin, na pagtagumpayan na niya, na natubos tayo sa kasalanan. Kaya ikaw, ako, na kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok, ang ilagay natin sa ating puso't isip, at ito ay totoo naman talaga na tapos na yung mga pagsubok na yan, tapos na paglabanan ng ating Panginoon. Ang tatanungin na lamang ay tayo kung tinatanggap natin iyon, at kung naniniwala ba talaga tayo, dahil kapag yun ay napaglabanan natin. Kasi yung mga pagsubok na yan, ipag-udyok na lamang yan ng kaaway na upang tumalikod tayo sa ating Panginoon. Ngunit ang totoo ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon niya, na mapapansin mo kapag tayo manalangin at
magdiretso talaga tayo sa katwiran ng ating Diyos, sa nais ng ating Diyos, ng kalooban ng ating Diyos, na kapag kahit ang bigat-bigat ng ating pagsubok, lumapit lang tayo sa ating Panginoon at tayo palaging manalangin. Magugulat na lang tayo na hindi natin maisip na nalampasan ko pala yung ganung pagsubok. Dahil nga po na napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Ang mga pagsubok na yan ay gawa lamang ng kaaway. Tinitingnan, sinusubukan lamang tayo kung totoo talaga tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kahit dumaan man tayo ng mga pagsubok, yan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Amen. At ang nais na lamang ng ating Diyos na sumunod tayo sa Kanya. Amen. Nasasabi ko po ito dahil ito po ay aming naranasan na, at ngayon po ay napagtagumpayan na namin na kapag kahit naman sa ngayon dumaranas din kami ng mga pagsubok, ngunit sabi ko nga po, kapag ako po may pagsubok, umiiyak ako sa ating Panginoon, at kinabukasan nasosolve lahat ang aming mga pagsubok dito sa ibang bansa. Hindi lang naman dahil kung muna sa ibang bansa kami ay wala ng pagsubok na mabibigat. Meron din po, wala pong exempted sa pagsubok, lalo na ang mga Kristiyano, dahil ang inaaway talaga at niyaya mo tayong mga Kristiyano ng mga kaaway. Amen. Huwag tayong magalit sa tao, magalit tayo sa espiritong lumulukob sa tao. Amen. Dahil nakakaawa naman po kung papatulan natin yung mga tao na sinasapian ng masamang espiritong iyon. Amen. Amen. Dahil sa mundong ito, si Satanas, ang Diablo, ay talagang tusong-tuso na harap-harapan na siyang naninira, harap-harapan na siyang nang didistract ng mga totoong Kristiyano. Ngunit kung tayo talagang totoong Kristiyano, kayang-kaya natin yun, dahil alam niyo ba, itong Biblia ang ating panlaban, ang salita ng ating Panginoon, na kapag tayo sinusubukan ng kaaway, na ilagay natin sa ating puso't isip na napagtagumpayan na ng ating Panginoon yan, na kailangan na lang natin ay sumunod tayo. Amen. Ituloy ko po dito sabi po dito, kasi po si Pablo ang nagsasalita dito. Amen. At dito po sa verse 7, dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito para sa mga hintil. Amen. Si Apostol Pablo po kasi na dati pong mamamatay tao na talagang tumutuligsa na lumalaban sa kalooban ng ating Panginoon. Ngunit nung siya itinawag nating Panginoon, siya ay talagang 100% na sumunod sa ating Diyos. Amen. Glory to God. Nawa, ganun din tayo na lahat naman tayong makasalanan. Ngunit nung tayo tinawag nating Panginoon, maging katulad tayo nawa ni Pablo na talagang nag-focus siya sa pagkatawag ng ating Panginoon sa Kanya. Amen. Si Pablo po ay dumanas ng napakaraming pagsubok. Ganun naman po talaga na kapag tayo ay nasa Diyos na, ang gagawin ng kaaway, pilit kanyang ilalayo sa presensya ng ating Panginoon. Ngunit salamat sa ating Panginoon at sa lahat ng mga nananalangin. Amen. Si Pablo daw po ay nakakilala upang mangaral. Si Pablo po ay totoong nakakilala, hindi daw po. Kapag ang salitang daw ay may doubt. Kaya dapat po natin sabihin na si Pablo ay nakakilala para sa mga hintil, para sa ating mga hindi nakakilala dating sa ating Panginoon. Amen. Ang hintil po kasi ay salitang hindi nakakakilala sa ating Panginoon na napakalayong lugar. Tayo nga po yung mga hintil. Hindi naman po kasi tayo yung mga taga-Israel. Amen. Ang sabi pa po dito ni Pablo, totoo ang sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling. Amen. Pinagdiinan niya, at hindi ako nagsisinungaling dahil nakakatakot naman pala talaga kapag ikaw ay sinungaling, dahil ang Diyos ng mundong ito ay ang sinungaling. Amen. Ang Diablo. Amen. Kaya iwasan po na talaga natin na huwag po talaga tayong magsisinungaling, dahil
hindi po yan kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya pinagdiinan ni Pablo dito na totoo ang sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling. Dahil kapag once tayo nagsinungaling, hindi tayo maririnig ng ating Panginoon na walang katagumpayan dahil sa ating mga kasalanan. Kasi sa pagsisinungaling, nahihirapan makapasok ang blessing, nahihirapan na yung mga nais ng Diyos para sa atin ay naandiyan na, ngunit nahaharang ng ating pagsisinungaling. Amen. Kahit hanggat maaari po, iwasan po natin ang magsinungaling. Sa verse 8 po, sa lahat ng dako, nais ko ang mga lalaki ay manalangin. Nang may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Amen. Ito po yung sinasabi ko kanina, na kung paano ba tayo marinig ng ating Panginoon. Sa verse 8 po, ang mga babae naman ay dapat doon po muna tayo sa verse 8. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Amen. Totoo naman po talaga na papasok po dito yung, tugma din po dito yung Marcos 11:25 na kapag tayo'y tatayo upang manalangin, patawarin muna natin ang mga nagkasala sa atin upang ang lahat ng mga kasalanan natin ay patawarin din ng ating Ama na nasa langit, upang yung lahat ng mga idadalangin natin ay tugunin ng ating Panginoon. Dahil po kasi sa ating panalangin, hindi makarating sa langit ang ating mga dalangin. Dahil po sa ating mga kasalanan, hindi po makarating sa langit ang ating mga dalangin. Amen. Kaya't napakainam po talaga na una sa lahat magpatawad tayo upang patawarin din tayo ng ating Ama na nasa langit. For example po, tayo po ay tao na nagkasala tayo sa isang tao at meron tayong kailangan sa isang tao. So, paano tayo pagbibigyan ng taong yun? Ay kung tayo may kasalanan nga sa kanya at tayo hindi humihingi ng tawad, humingi muna tayo ng tawad sa kanya upang yung nais natin na hingin natin ng tulong sa kanya kasi may kailangan tayo sa kanya. Humingi muna tayo ng tawad sa kanya na pasensya ka na sa nagawa ko. Maari mo ba akong tulungan? Iyon po ay sitwasyon ng tao. Lalong mas maganda sa Diyos na ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay naandyan lang naman nag-aantay lamang siya na tayo ay lumapit sa Kanya. Ang nais lang ng ating Panginoon na humingi tayo ng tawad sa Kanya. Na dun nga po sa dito po sa verse 8, sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin. Amen. Nang may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Dahil kapag nasunod po natin ito na walang sama ng loob, malinis, walang sama ng loob sa kapwa, at walang galit, pakikinggan po talaga tayo ng ating Panginoon. Dahil ang gustong-gusto ng ating Panginoon kapag tayo lalapit sa Kanya, na malinis yung ating puso, na kaya nga po tayo nahingi ng tawad, nagpapalinis ng banal na dugo ng ating Panginoon, na maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Ganun po tayo kapag mananalangin ha. Alalahanin po lagi natin yung acts, yung paraan po ng pananalangin. Dapat po alam po natin iyan, na iyan po ang susi upang tayo itugunin ng ating Panginoon. At maulit ko po na ako po kapag ako yung may matinding pagsubok, na umiyak ako talaga sa ating Panginoon, na nililinis ko yung aking puso, na naramdaman ko na lang na tumutulo yung aking luha, naramdaman ko ang presensya ng ating Panginoon. Yun po ang naisin natin, na kapag tayo talaga ay mananalangin na at tiyak na tutugunin ng ating Panginoon na katulad ng aking ginagawa. Amen. Ang isang totoong Kristiyano po kasi na kahit naman tayo mga nagkakasala, wala naman po talagang perpektong tao, ngunit kapag tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon, patatawarin niya tayo. Ang tao, pag sinabing pinapatawad na kita, ngunit hindi totoo, dahil ang puso ng tao ay nakakaramdam pa rin ng kirot sa oras na makita ang taong nakasakit sa kanya. Ngunit ang ating Panginoon na ilang beses naman tayong magkasala, patatawarin tayo. Amen. Ang nais na ating Panginoon na kapag mananalangin ay malinis ang puso, na iwasan na rin natin ang pagsisinungaling, dahil yan ay hindi kalugod-lugod sa Kanya at nabablock, na nahaharang ang mga blessing kapag nagagawa natin ang mga hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dito naman po sa verse 9,
Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Ayun, yun naman po ang nais pala ng ating Panginoon. At binanggit ni Apostol Pablo na pinapaalalahanan palagi tayo maging sa mga babae na dapat po pala na maging ganoon ang pananamit ng mga babae, na maging, sabihin na natin na maging simple, maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi nais ng ating Panginoon na may iksi yung suot, na sobrang garbo ang suot, na kasi sa pamamagitan po kasi ng kasuotan, doon nakikita rin yung pag-uugali. Amen. Katulad po ng napakagarbo na halos lahat ng mga alahas, halos na lahat ng mga magagandang damit, lahat ng make-up na talaga naman na inilagay na sa lahat, inilagay na pinakita niya na lahat ng kanyang karakter na kanya, na sabi ko nga po na sa pamamagitan ng ating pananamit, dun din tayo nakikilala na kasi meron pa mga tao talaga sinusuot lahat ng mga alahas. So, ibig sabihin, naando na po yung pagmamalaki niya. Naando na po yung iniisip niya na sa ibang tao, na gusto niya ipakita sa ibang tao na eto ako, ito ang estado ng aking pamumuhay, na mas maayos ako kaysa sa iyo, na yun po pala ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, na mas nais ng ating Panginoon na pinasabi kay Pablo na ang lahat ng mga sinasabi ni Pablo ay kalooban ng ating Panginoon. Amen. Nais po niya, ulitin po natin sa verse 9, ang mga babae naman ay dapat maging mainhin, maayos at maingat sa pananamit at maayos na buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng tinuturing na makadiyos. Amen. Sa pamagitan po pala ng ating pananamit ng mga simpleng babae, ay doon makikita ang na sila ay makadiyos. Amen. Ang mga babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasakop. Yun po yung sinasabi na pananahimik at lubos na pagpapasakop. Yun po ay tututukoy ay dun sa asawa. Palagi pong magpasakop ang babae sa mga lalaki. Pero depende rin naman po yung kung hindi kadlugod-lugod at kalooban ng ating Panginoon ang ginagawa ng lalaki sa babae, ay yun ay hindi din po nararapat. Ngunit bilang isang Kristiyano, alam naman po natin ang tama at mali, at ang Diyos na ang nakakaunawa doon. Amen. Ang Diyos na ang bahala sa mga lalaking gano'n, na wag naman po sana nating isipin na nilalabag natin ang nakasulat dito. Ngunit kasi po nakasulat dito sa halip Amen. Sa verse 11 po, ang mga babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasakop. Amen. Yun nga po na mananahimik sila at nagpapasakop sa asawa. Ngunit sabi ko nga po na depende rin po kung ang asawang lalaki ay ang mga ginagawa ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang lalaki ang mananagot sa ating Panginoon. Amen. Dahil may mga lalaki po na naglalayo inilalayo nila ang asawa nilang kapag ang babae ay nakakilala na sa ating Panginoon, ang ginagawa ng lalaki at ayaw nila sa Diyos, inilalayo nila, pinagbabawalan nila. Yun ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen. At nun po sa verse 12, hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki ay nagtuturo, kundi dapat silang manahimik sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva, at hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Amen. Ayun po pala ang
Yun po pala ang iniiwasan ni Apostol Pablo na si Eva po ang nagkasala at hindi si Adan. Ang tinutukoy po kasi dito na mabilis matukso ang babae kaysa lalaki o nadadaya ng kaaway ang babae kaysa lalaki. Sabi po dito sa verse 12, Hallelujah, hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki ay nagtuturo, kundi dapat silang manahimik. Amen. Doon po kasing sa kapanahunan sa mga nauna ng mga lingkod ng Diyos, talagang ang mga lalaki po talaga ang may authority na maghayag ng salita ng ating Panginoon. Ngunit may bersikulo din po sa Biblia na ang sabi po doon ay, hindi ko lang po maaalala kung anong bersikulo yun. Ang sabi po doon ay, maghahayag ang babae at lalaki, bata at matanda ng mabuting salita. So, ibig sabihin, pwede din naman pong magturo ang mga babae at lalaki dahil yun po ay nasusulat. Ang tinutukoy lamang po dito sa bersikulong ito, na kaya po hindi po pinapayagan na magturo ang mga babae at dapat lamang na manahimik at hindi dapat sumabat o magsalita kapag nagtuturo ang lalaki dahil yun nga po ang nasusulat. Ngunit may mga bersikulo din nga po na pwede naman pong maghayag ang babae dahil sa huling panahon ay magbibigay ang Diyos ng mga dahil po sa huling panahon ay ikakalat na ang mabubuting salita, ang mga babae at lalaki, mga bata, matanda ay maghahayag na ng banal na salita ng ating Panginoon. Ito ay takda na ng ipapalaganap na yung salita ng ating Panginoon na kailangan ng mahayag dahil po yan ay nasusulat kahit wala na pong pinipili kung sino ang maghahayag ng banal na salita ng ating Panginoon basta tayo ay sinasamahan ng ating Diyos at nagpapasakop tayo sa banal na Espiritu. Amen. Dahil po sa ating panahon ngayon na kalimitan, mas babae ang unang nakakakilala sa ating Panginoon. So, paano makakakilala ang sambahayan kung hindi magsasalita rin ang babae? Kaya, sa panahon natin ngayon na lahat ng likha ng Diyos, lahat ng mga tao ay ginagamit na sa paghahayag ng banal na salita ng ating Panginoon na. Kaya kung minsan may magko-question sa atin na lalaki lang dapat ang maghahayag ng banal na salita ng ating Panginoon, sabihin po natin sa kanila na basahin yung mabuti ang sinasabi sa Biblia at upang maunawaan din dahil sa nakasulat doon na hindi tayo maligaw na pag may mga nagko-question sa atin sa paghahayag ng mga ganyang bakit ang babae ay naghahayag ng banal na salita ng ating Panginoon dahil ito ay nasusulat din. Amen. Kung papansinin po natin sa verse 13, po, sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva, at hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Amen. Ayun po na ang nais po dito na itinuturo dito na ngunit sa verse 15 po, ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Yun po ang kalugod-lugod sa ating Panginoon at sa pamamagitan po noon ay maliligtas ang babae at maaari din naman maghayag ng banal na salita ng ating Panginoon ang mga babae. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon at sa ating pag-aaral. Mga kapatid, samahan niyo po tayo po'y manalangin. Hallelujah.
Hallelujah. Panginoong Hesus, Ama, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito sa lahat ng aming mga napag-aralan. Panginoon, na maging malinis palagi ang aming mga puso, na walang bahid karamihan, na sa oras kami mananalangin. Panginoon, salamat po sa bersikulong ito na pinaalala mo sa amin kung paano po ba talaga ang maging buhay isang Kristiyano, Panginoon, at sa mga leader din po namin, Panginoon, sa buong mundo, lahat ng mga presidente, nawa Lord, ang lahat ng mga gagawin nila ay kalooban mo lamang, Panginoon, na upang maiwasan na ang nangyayari sa buong mundo ngayon, Panginoon. Ngunit itong lahat ay nasusulat ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Dinadalangin po namin, Lord, ang bansang Israel, na katulad po na nangyari sa kanila dati, na kung saan sila napunta, nagkalat, ngunit ngayon ay itinataas mo na sila, Panginoon, na itong lahat ay nasusulat na totoong malapit ka na po talagang dumating, Panginoon, na kapag nagpakita ng Antichrist ay darating na, Panginoon, at magaganap na ang iyong kalooban, Panginoon. At dahil sa mga dalangin namin ito, naniniwala kami at nananampalataya na kami ay makakasama mo dyan sa langit na bayan, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng espiritu ng kauhawan palagi sa iyong mga banal na salita, na maging kalugod-lugod kami sa iyo, Panginoon, na huwag naming masaktan ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga pagpapaalala mo sa aming buhay, Panginoon. Nawa Lord, ang buong mundo ay makakilala sa iyo na ikaw ang kilalain na Diyos na tagapagligtas, walang ibang pangalan na tagapamagitan kundi ikaw lamang, aming Panginoong Hesukristo. Kaya dinadalangin po namin palagi, Panginoon, ang mga senior citizen na may mga karamdaman, nawa Lord, ang lahat ng mga naramdaman nila ay ibsan mo, Panginoon, na linisin mo, Panginoon, at tulungan mo sila, Panginoon, na pagalingin mo sila sa kanilang mga karamdaman. Linisin mo ang kanilang mga puso, na bago sila umuwi dyan sa langit na bayan ay totoong nakakilala sa iyo, Panginoon. Maging kami, Panginoon, mga kabataan, mga kalalakihan, mga bago pa lang nakakilala sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na hawakan mo kami, Panginoon, dahil kung kami po ang hahawak, ay posible po kaming makabitaw sa presensya mo. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang aming tagapanguna, si Pastora Christy, 10 ng kanyang buong pamilya, sa kanyang asawa, kanyang mga anak, maging sa kanyang apo, maging sa lahat ng mga miyembro ng Door of Faith Lamesa, Panginoon, maging sa mga tao na nanonood ng daily devotion na ito. Naniniwala ko at nananampalataya ng Marcos 11:24 na ang lahat ng mga dalangin namin ay iyong tinugon na, dahil nananampalataya kami sa mga pangako mo, Panginoon, na walang ibang pangalan na makapangyarihan sa mundong ito kundi ikaw lamang, Panginoon. At ang lahat ng ito ay napagtagumpayan mo na. Ang lahat ng mga pagsubok namin ay napagtagumpayan mo na. Wala na po kami ibang gagawin kundi sumunod at sumampalataya lamang sa iyo. At naniniwala kami na nananampalataya na kapag ginawa namin iyon ay hindi mo kami pababayaan at kami ay magtatagumpay. Salamat, Panginoon, sa buhay mo, sa pagbaba mo dito sa lupa, na tinubos mo ang aming mga kasalanan, tumigis ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo, na naging dahilan upang kami ay malinis at maligtas. Salamat po, Panginoon. Ito po, Lord, ang aming samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng papuri.